Okay, follow up, go. Brother, ito kasi yung mga kasama ko rito, nakapalaw na sa'yo. Sir, shoutout mo na lang kami. Gusto ba shoutout? Siyempre! Sige na, question and answer tayo ngayon eh. Doon muna tayo sa mga tanong nyo, pagsilbihan muna natin yung mga tao. Tsaka na yung shoutout. Okay, sir. Yung mga tanong muna natin kasi, yan kasi yung ano namin, ang gusto naming malaman. Okay. Gusto naming ipaliwanag. Yung tanong natin sa buhay, sa pamilya, Doon tayo sa mga tanong nyo, brother. Pre, Kung wala na, lipat muna ako kasi may pila eh. Sayang. pagkausap sa inyo, parang sabi nyo, mayabang ako. Hindi, natuto lang din ako sa totoong Brother, doon tayo sa mga tanong ninyo. Kung wala na, pa-mute na lang para next na ako. Okay, sige. Next na tayo, Jonathan, go. Tumama na yung long neck. Good evening, brother. Okay, doon tayo sa tanong mo, go. London. Ibig sabihin, sir, London dito, London. Dapat ako bang ituloy yung negosyo na halos lahat ng kinikita mo ay napupunta na? Hindi, dapat alam mo kung ano nangyayari. Pag hindi mo alam kung ano nangyayari, tigil ka muna sa pagnenegosyo. Kasi ang negosyo kasi may panahunan yan. Tingnan mo, katulad nito. Pansinin mo, dito sa Domsa, 6 na buwan na matumal dito, 6 na buwan na paldo. So, ang panahon ng tumal ko rito, mula June hanggang December, matumal dito. Pero mula tumungtong ng January hanggang May, malakas dito. So ngayon, alam ko ngayon kung ano nangyayari. Pero hindi dapat mangyari na hindi mo alam kung ano nangyayari. Tapos ano nangyayari, utang ka lang ng utang, utang na ng utang, utang na ng utang para sa negosyong hindi mo naman alam kung gagana o hindi. Hindi dapat gano'n, brother. Pamo yun? Sir, nawala po kayo, sir. Ay, sorry. Nawala ako. Dali. Sino kaya nagpapatugtog doon? Pwede kaya lumipat doon? Tinan mo nga. Kung tayo yung nagpapatugtog, pwede natin papatayin. Pagka hindi, kaya mo na lang. Okay, ayun. Tuloy yung pinag-uusapan natin. So, sa negosyo, yung utang, supposed to be, para lang sa expansion yan. Hindi yan pag nalulugi ka na. Hindi ganun ang pag-utang sa negosyo. Pagka nalulugi ka, dapat magbawas ka ng gastos na hindi kailangan. Yun ang dapat mangyari. Dapat matuto kang magtipid sa panahong nalulugi ka at sa lahat ng panahon. Pero mag-iipit ka talaga ng sinturon kapag panahong nalulugi ka talaga. Pero hindi magandang idea yung panahon nalulugi ka, uutang ka pa. Tayo? O sige, pa-cancel mo muna yung tugtog. Lipat na ako sandali para medyo malakas-lakas yung internet. Kaya lang ha. So yun, going back to sa pinag-uusapan natin, ang sikreto dyan, dapat kasi alam mo talaga yung merkado eh. Tapos meron ka ng 12 months kahit papano na na nakita mo na yung merkado. Tapos alam mo kung kailan malakas, alam mo rin kung kailan mahina. Ganon dapat yung bagsakan. Hindi dapat mangyari na hindi mo alam kung ano ginagawa mo. Hindi mo alam kung lalakas ba yan o hihina yan o kung ano mangyayari dyan. Basta utang ka lang ng utang, tas sa bahala na kung ano mangyayari. Hindi ganon. Kuha mo yun, brother. Yes, sir. Sir John, yung sa case ko po kasi, mother ko po medyo separate po kami ng business. Yung sa akin po, sa loob ng schools, kay mother ko sa labas. Okay. Ang pagkakalam ko po, sir, gumagana pa po yung business niya, Pino. Ang nangyayari po kasi, Sir Chay, halos lahat ng kinikita niya doon na pupunta. Tapos yung sa akin, medyo naapektuhan na po. Ang nangyayari, puro abono ko ng abono. Ngayon, ang ginagawa ko, Sir Chay, sinasabihan ko siya, itigil na. Pero ang sabi niya, bakit mo ititigil? Kaya namang hulug-hulugan ang kinikita niya kahit pa konti-konti. So, ang nakikita kong sistema, Sir Chay, parang wala na talaga. Taliyan na senior citizen. Kung nakikita mong wala na, din nasagot mo na yung tanong mo. Nakikita mo na palang wala na eh. Kasi ang negosyo kasi, ito matutunan nyo galing sa akin ha. Ang negosyo parang laruan. Parang laruan. Parang laruan. Kapag halimbawa, gumagana yung negosyo o gumagana yung laruan, okay, sige, paglaruan mo. Ayos, ganda. Pero pag nakita mong medyo nagkakaproblema o hindi gumagana, ayusin mo. Pag hindi mo kayang ayusin, paayos mo sa iba. Pag hindi na kayang paayos sa iba, then it's about time na either ibenta mo na sa iba o isarado mo na.
Yan na yung panahon para itapon na yung laruan pag sira na o ibenta mo na sa iba, baka kaya nila ayusin. O yun? Pero hindi dapat mangyari na tangina, nakasakay ka dyan sa sirang negosyo, tapos lahat na lang ng meron ka, uubusin mo para sa sirang negosyo, benta mo bahay mo, benta mo kotse mo, lahat ng meron ka, benta mo para sa sirang negosyo. Hindi ka gana yan. Hindi ka gana yan, lalo na sa isang industriyang palugi o saturated na. Lalo na tungkol sa pagkain, pagka lugar mo saturated na, tingnan mo, nakita ninyo yung nangyari dun sa Domsa, di ba? Ay, sa Domsa, sa harap ng barangay. Yung harap ng barangay, yung food cart ko dun sa harap ng barangay. Ano nangyari? Nasaturate yung merkado kasi lahat ng tao natikman na yung sinigang na baka eh. E napakaliit na community lang naman ng mga taong nakatira doon kasi halos puro business establishment yung nakapaligid doon. Pagdating ng gabi, halos sarado na halos lahat. So hindi siya residential area. Yung pwesto na yun, business area talaga yun. Pero yung business doon tumatakbo lang mula umaga hanggang bandang alas 6, alas 7 ng gabi. Eh dumarating kami ron mga bandang alas 8 ng gabi pasado hanggang alas 3 ng madaling araw eh. So alam mo, for obvious reason, eventually masasaturate namin yung buong merkado dahil halos wala namang nakatira doon sa harap ng barangay na yun. O, tinan mo, nakita ninyo kung ano ginawa ko? Sinarado ko. Ganun ang pagmamaneho ng negosyo. Pag alam mo nang hindi na gumagana at wala nang pag-asa, isarado mo na. Save your money, brother. Para magkaroon ka pa ng pagkakataon para sa susunod na round 2. Kuha mo yun? Thank you very much po. Maraming salamat. Okay. Follow up. Meron pa? Okay, sige. Next muna tayo. Marian, go. Medyo mahina, brother. Pakilakasan mo na lang. Medyo mahina, sorry. Dali. Yeah, medyo malakas na. Okay na, go. Okay. Sari-sari store tsaka parang kasi okay lang ba kasi ano po rin isang pangalan po Ang malamang na mangyayari niyan, mawawala attention mo dyan sa dating negosyo mo. Kasi magda-diversify ka eh. Ang panahon para mag-diversify, dapat siguraduhin mo na yung negosyo kaya nang tumakbo kahit wala ka. So nakita ninyo yung sa akin, di ba? Umalis ako, nag-diversify ako ng ginagawa ko sa social media. So ano nangyari? Nung nag-diversify ako ng ginagawa ko sa social media, ang nangyari, nagkaroon ng problema dito sa Domsa. So, ngayon, balik ako ngayon dito. Tapos yung mga lalakbay ko, iaayos ko na lang ngayon para makapag-adapt dun sa pangangailangan ng mismong Project 1M. Pero ang magiging problema mo kasi dyan, brother, kapag ka hindi pa nakaayos yung negosyo at wala ka pang taong nagha-handle ng negosyo, ganda. Pag wala ka pang taong nagha-handle ng negosyo, ang mangyayari niyan, obviously, babagsak yung unang negosyo mo kasi wala kang oras doon dahil binubuo mo pa yung pangalawang negosyo. Hindi yan ang panahon para mag-diversify. Kasi pag tinatanong mo sa akin yan, ibig sabihin, hindi ka pa ready na mag-diversify. Ang ibig sabihin nung kaya mo tinatanong sa akin yan, kasi may ginagawa ka pa dun sa negosyo mo ngayon. Dapat, bored ka na, tas halos wala ka nang ginagawa, tas mga tao mo na lang nagmamaneho, tas kumukubra kang pera, tapos tinitignan mo kung nagtutugma, hindi nasisira ang merkado. Alam mo yun, yun na lang dapat yung ginagawa mo. Pero kung may ginagawa ka pa ron sa mismong negosyo mo at kailangan mo pang bantayan, tas gagawa ka pa ng isa pang negosyo, babagsak yung unang negosyo mo, brother. Over-diversification ang tawag dyan. Kuha mo yun? Follow up, go. Brother, yung ano naman, anong masasabi mo nun sa anak na kanyang basic na walang Nangyayari talaga yun, brother, kapag hindi mo naturuan ng maayos yung mga anak ninyo. Kaya ka nakasulat sa Biblia, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. Tignan mo rin kung ano dahilan, ba't tinitiis ka, baka naman hingi ka ng hingi ng pera. Kung hindi ka hingi ng pera, tignan mo rin, baka mamaya kasi hindi mo naturuan ng pagtanaw ng utang na loob yung bata.
Dapat yan, every now and then, bumabalik-balik talaga sa yung mga anak mo kasi ikaw na rin ang nagturo sa kanila kung paano tumalo ng utang na loob. At hindi ang ibig sabihin ng utang na loob, kailangan ibigay sa'yo pera nila. Tignan mo kung ano dahilan, bakit galit sa'yo, kung galit man sa'yo. Tignan mo rin kung ano dahilan, kung bakit, alam mo yun, hindi na bumabalik sa'yo. Check mo kung ano dahilan. Doon mo hahanapin, doon ka ngayon magsisimula. Anong dahilan, bakit hindi bumabalik sa'yo? Baka hindi ka nakapagturo ng pagbalik sa'yo ng mga anak mo pag nakaalis na sila. Isa pa, lalo na mga magulang, tigilan nyo yung paghingi ng pera sa mga anak nyo kung kaya nyo naman magtrabaho. Magtrabaho kayo ng maayos. Tigilan nyo yung paghingi ng pera sa mga anak nyo kung kaya nyo naman magtrabaho. Mga magulang, matuto kayong maging mga magulang. Kayo na una rito sa buhay na to. Kayo dapat ang magturo sa mga anak nyo kung paano mabuhay dito at hindi pinapagtatrabaho nyo yung anak nyo para kayo ang kumakain ng pinaghihirapan nila. Matuto kayo mga magulang. Kung gusto ninyong mahalin kayo ng mga anak ninyo, ang sabi sa Biblia, mahalin ng magulang. Pero walang sinabi sa Biblia, sustentuhan mo magulang mo. Wala ka mababasa nun. Ang mababasa mo, kakontra niyan. Narito, ako'y handang pumarian sa inyo at hindi nararapat na ipaghanda ng mga anak ang mga magulang, kundi ang nararapat ipaghanda ng mga magulang ang mga anak. Ang may obligasyong magpamana, yung mga magulang papunta sa anak, hindi yung anak papunta sa magulang. Ang sikreto, yung mga anak ninyo, turuan yung maghanap buhay at kayo dapat mismo may hanap buhay kayo. Bakit? Kayo kukupihin ng mga anak ninyo eh. Pagka kayo tinatamad ng magtrabaho, 40 anyos pa lang, 50 anyos pa lang, kaya namang magtrabaho, ayaw magtrabaho, tinatamad lang talaga, wala namang sakit, hindi naman PWD. Puta, kukupihin lang kayo ng anak nyo tatamad-tamad. Pakita nyo sa mga anak nyo kung paano tumapad ng pangarap. Tapos, pag tungtong ng tamang edad, tanggalin nyo na sustento sa mga anak nyo para mabuhay na sila dun sa ayon dun sa mga bagay na itinuro nila sa'yo. Itinuro mo sa kanila, rather. You have to learn how to let them go so they can put into practice everything that you have taught your children. Kailangan yung kayo mga magulang, paalala ko lang sa inyo, obligasyon yung turuan ng mga anak ninyo. At the same time, obligasyon nyo ring pakawalan na sila pag panahon na para pakawalan sila. Para ma-put into practice nila yung mga bagay na naituro mo sa kanila. Otherwise, puro theoretical lang yan. Paano maipuput into practice? Paano action yan kung hindi mo man lang sila mapakawalan sa mundo? Lagi na lang nakapisan sa'yo, 30 anyos na nakatira pa rin sa'yo. Diba? Yan ang sagot ko ron. Follow up, go. Anong masasabi mo naman, brothers, sa yung magulang kayang tisin ang anak? Naka-Zoom meeting na ako ngayon. No? Tingnan nyo. Naka-live ako ngayon. Kamustahin nyo yung mga tao dyan. Ayan. Yung magulang kayang tiisin yung anak, dapat naman talaga. Dapat talaga. Na ang mga magulang matutong magtiis sa mga anak. Bakit? Kung ang anak mo lagi na lang balik ng balik sa'yo, balik ng balik sa'yo, balik ng balik sa'yo, hingi ng pera sa'yo, hingi ng pera sa'yo, paano matututo ngayon sa buhay yan kung bigay ka ng bigay ng pera sa anak mo? Tamo? Dapat talagang mga magulang, matuto kayong tiisin yung mga anak ninyo. Hindi lahat ng panahon, hindi lahat ng pagkakataon, pinagbibigyan yung anak nyo sa lahat ng gusto ng anak ninyo. Ang labas niyan, laki sa layaw. Parehas na magkabilang panig, dapat matutong magtiis. Yung mga magulang, matuto kayong magtiis na pagka alam nyong mali ginagawa ng anak ninyo, hindi kayo dapat sumasang-ayon. Tapos matuto rin kayong magtiis na pagpanahon na para pakawalan yung mga anak nyo, tiisin ninyo. Masakit talaga yan. Pero panahon na para pakawalan yung anak ninyo eh. Pag hindi mo pinakawalan ng anak mo, tapos hingi ka ng hingi ng pera sa anak mo, kaduluduluan, kamumuhian ka ng mga anak mo. Diretso. Ang pinakawakas niya, kamumuhian ka ng mga anak mo. Follow up, brother. Brother. Okay. Okay. Sige, next. Next na, go. Unmute na lang, diretso. So, wala ko nakikitang mga naka-raise hands eh. Sel, go. Boss, tatanong ko lang kung dapat bang katakutan ang pagdami ng negosyo? Dapat katakutan ng alin? Pagdami ng negosyo. Pagdami? Ano yun? Yung ikaw may negosyo ka, tapos dinamihan mo negosyo mo, ganun? Lumalago ba? Kumbaga lumalago. Ganto, hindi dapat mangyari ang konsepto ng takot na yan eh.
Bakit? Kasi ikaw naman ang masusunod kung pararamihin mo ang negosyo mo o palalaguin mo ang negosyo mo. Ikaw ang masusunod dun. Hindi dapat pumasok yung konsepto ng takot. Ang dapat mangyari, unang target mo, stability. Dapat stable muna. Ngayon, saan papasok yung konsepto ng takot kung stable ang negosyo mo? Kung magda-diversify ka naman, kung magda-diversify ka o mag-e-expand ka dahil stable yung negosyo mo, walang dahilan dun para pumasok ang takot. Ang dapat unang tinatarget nyo, stability. Hindi paglago ng negosyo na pararamihin nyo branches ninyo o lalakihin ninyo yung opisina ninyo o magda-diversify kayo papunta sa ibang negosyo na yung negosyo mo hindi pa nga maayos. Diba? Pagka pinalawak mo ang negosyo mo ng punong-puno ng problema, pati yung problema lalawak. Ayusin nyo muna lahat ng mga problema at kailangan stable muna ang negosyo. Pag matibay ang negosyo, tingnan mo, kahit anong expansion mo, wala kang problema. Lalo na kung dahan-dahan lang. Follow up, go. Kasi boss, yung isang kaibigan ko may-ari ng mga apartments. Ngayon merong ibinebenta sa kanya pang ibang pwedeng gawing apartments. Ngayon parang kinaduduwagan niya kasi baka dumating daw yung panahon kanino niya ipamamana. Kaya sabi ko, dapat bang katakutan ng pag-expand ng negosyo? Hindi expand ng negosyo ang takot niya. Diretso, hindi expansion ng negosyo ang takot niya. Ang takot niya, responsibilidad. Lalaki yung responsibilidad, tas wala namang pamamanahan. Yun ang takot nun. Responsibilidad. At saka yung pagiging finite niya bilang tao, alam niya mamamatay siya. Kasi hindi mo naman iisipin yan tungkol sa konsepto ng pamana na yan kung alam mo mabubuhay ka ng walang hanggan eh. 'Di ba? Ako diretso sa mga ganyang anggulo, hindi na ako magpapalawak muna ng negosyo, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Kasi baka mamaya yung takot na yan ang maging cause pa ng pagbagsak ng negosyo. Hindi maasikaso dahil natatakot ka. Yung takot magandang indicator yan ha, diretso, yung takot magandang indicator yan. Para alam mo sa sarili mo na hindi ka pa dapat mag-expand, hindi ka pa dapat magnegosyo, hindi ka pa dapat mag-diversify, hindi ka pa dapat magpalawak, hindi ka pa dapat magparami ng mga empleyado. Yan takot na yan eksakto, magandang indicator yan ng hindi mo pa dapat munang gawin. Kasi may dahilan kung bakit ka natatakot eh. Bakit ka natatakot? Kasi unstable. Merong level of instability eh. 'Di ba? Pero tingnan mo, isipin mo kung halimbawa meron kang 1 milyon tapos gagastos ka 10,000, nakakatakot ba yun? Bawa, bibili ka ngayon ng bagong apartment, meron kang 25 million tapos ang presyo lang naman ng apartment 2, 3, 4, 5 milyon lang. Kakabahan ka ba dyan sa 5 milyon na yan? May 25 million ka. Diba? Ganon yung konsepto. Ang dahilan kung bakit kinakabahan yan kasi masyadong malaking puhunan yung ilalabas, hindi niya alam kung kaya niyang panindigan. Yan ang sagot ko ron. Follow up, go. Yun lang po, thank you. Okay, sige. Next, go. Sir John, may tanong din po ko sa business nito. Sige. Bali, dahil naging high-end po at limited market po yung brand ko, yung negosyo po, paano nyo po tinitingnan ang dual brand strategy? Kumbaga po, magpupa ko ng isang brand, same na industry po, pero mas affordable para may regular sales at revenue. Dapat kasi, ito ang tip ko sa inyo, hindi ito advice, tip ito. Tip. Kasi there's so many ways to skin a cat. Sobrang daming paraan para atakihin yung usapan na yan. Kailangan mo talaga kasi ng regular streamline ng revenue muna. Yun muna umpisa. Dapat tuloy-tuloy muna na may pumapasok bago kayo high-end, high-end. Kasi pag nag-high-end ka, alam mo mahal din ang puhunan yan. O ito problema, pag hindi masyadong nabibili yung high-end mo, nga, laki nga ng tubo. Pero kailangan mo munang mamuhunan ng malaki sa umpisa, tapos kailangan mo munang mag-antay para dumating sa iyo ang merkado, tapos kailangan mo munang tiisin yung katuyuan sa umpisa nang hindi mo naman alam kung papaldo ka. Yun ang problema sa mga high-end. Ngayon, halos lahat gusto high-end, 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 high-end. Una munang, unahin nyo muna low-end. Doon papasok yung tuloy-tuloy na streamline ng pera. Pagpasok ngayon ng pera, tuloy-tuloy na pumapasok ngayon sa iyo yung pera, wala kayong problema sa pambayad ng bills.
As long as nababayaran yung bills, ganun lang naman sa negosyo eh. As long as nababayaran yung bills, wala kang problema. Kahit hindi ka pa kumikita, wala ka pang masyadong malaking, alam mo yun, tinutubo. Basta as long as nababayaran yung bills, wala kang problema, upload ka. Huwag mo lang sasamahan ng kapritsyo. Yun ang punto ro, huwag mo lang sasamahan ng kapritsyo. Kasi walang amount ng alam mo, tinan mo, isipin mo yung konsepto na yung yung mga regular na bayarin mo na yan eh. Constant bills, constant billing na yan eh. Yung renta mo, yung ilaw mo, tubig mo, pagkain mo, kaya mong kalkulahin yan. Konting luho mo, konti lang naman, kaya mong pagkasyahin ng pera mo dyan. Yung mga yan, constant yan. Wala kang problema. Regular variables mo yan na alam mong buwan-buwan talaga na pinaghahandaan mo at alam mo eksakto kung magkano lang yan. Pero pag sinaksakan mo ng kapritsyo yung sistema mo, dun na ngayon magiging unstable dahil di mo naman alam kung magkano ba talaga yung kapritsyo na yan eh. Brother, there's just no enough money para sustenihan ang kapritsyo ng mga tao sa buong mundo. Sabi nga ng World Health Organization, as a rule, the world is enough for man's needs, never for man's greed. Kung nakakabayad ka ng bills mo gamit yung high-end na brand, I don't think magkakaroon ka pa ng problema. Kapag nagsimula ka na sa high-end at nakakabayad ka na ng bills mo, tuloy mo na yan. Ang problema, kapag ka nagsimula ka sa high-end, gagawa ka pa ng low-end, ang mangyayari, ma-over-diversify ka kapag ka hindi kumikita yung high-end mo, hindi rin kumikita yung low-end mo, durug ka ngayon. Kuha mo yun, brother. Wala po. Kasi totoo po yan, wala rin po ng focus na pag sa creative post na site. Ayun, thank you sir yan. Ang hindi mo gustong mangyari, lalo na nasa creative industry ka, nakita ko maganda yung jeans na ginagawa mo eh. Actually, suot ko nga rito yung isa eh. Oh. Ito yung isang binigay mo sa akin eh. Ngayon, ang trouble mo sa industriya kung saan ka nandun, yung market in general sa Pilipinas, medyo hilaw pa para sa ganyan. Yung mga damit na gawa sa chains, hilaw pa ang Pilipinas para sa ganyang market eh. So alam mong puro high-end talaga yan. Ngayon, pwede kang gumawa ng low-end. Ang problema mo lang kapag ka na burnout ka. Pag na burnout ka, creative juices mo mawawala. Ingatan mo lang sarili mo kasi yung ginagawa mo, nasa fashion industry ka, kailangan mo creative juices dyan. Dapat dyan naka-play mode ka, hindi pwede naka-survival mode ka dyan. Pag nag-survival mode ka dyan, tinan mo, creative juices mo durog. Tapos halos di ka makakabenta dahil kapapangit na mga gawa mo. Kuha mo yun? Totoo po sir, dyan yung po yung na-experience ko. Yan, dali. Kita mo. Salamat po. Nararamdaman mo na ngayon. Ang creative juices, nasaan yan? Nasa play mode yan. Wala yan sa scarcity mode. May mga iba, syempre, obviously, to each his own. Pero ang general majority ng mga tao, lalo na ng mga artists, kailangan talaga nila ng malayang isipan para ma-execute nila yung artistry nila. Ang nangyayari, pag naiipit sa pera, nawawala yung malayang isipan, nawawala creative juices. Yan ang malamang na mangyayari. Eh, ito naman ang problema mo at the same time. Pag halimbawa, high-end yung binibenta mo, bebenta ka high-end, tapos bibira ka ng low-end para may pambayad ka. Ang mangyayari na naman dyan, ang bago na namang mangyayari sa'yo dyan, burnout. Kasi, kailangan mo ngayon gumawa ng sobrang daming mga maliliit na bagay na ibebenta mo ng murang halaga kasi kailangan mo ng pambayad sa bills mo kasi yung mga high-end eh hindi pa nabebenta pansamantala. Burnout ngayon mangyayari sa'yo dyan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, bago kayo pumasok sa mundo ng pagnenegosyo, dapat mahaba talaga PC nyo. Dapat mahaba PC nyo, dapat kabisado nyo ang merkado, matuto kayo ng konsepto ng adaptability, financial management, at sobrang daming iba't iba pang mga bagay. Follow up, go. Wala na po sir, yan sobrang dito po. Maraming salamat po. Okay. May nagtatanong dito, boss, kamusta yung marketing mo sa mga kakompetensya mo? Ayos, ayos. Mas marami ng customer yung mga kompetensya ko kasi automatic dito eh. Pag halimbawa, salesman namin humarap sa customer, makakuha po kayong 10% discount kapag ka po bumili kayo sa mga katabi naming pwesto. O, bilihan ngayon sila dun para may 10% discount sila rito. 200 pesos pataas, may 10% discount sila. Sige, go. Next tayo. Roy G. Bib. Unmute muna, brother. Nakamute ka. Hello? Ba't walang audio? Walang audio, brother.
Hello, Roy GB, Bulang Audio. Uy, walang audio. Yan, meron na yata. Okay. Yeah, brother, tuloy. Okay na, okay na. Okay na? Ayos na. Sorry, naka-bluetooth pala. Nakikinig ka. Kaya pala. Okay, naka-bluetooth. Naka-bluetooth kasi nakikinig ako eh. Talagang sobrang nag-enjoy ako, brother. Eto, gusto ko lang itanong sa point of view mo. Kasi lahat naman tayo na nandito sa communities, tulungan, nandito tayo. Brother, ano ang point of view mo about the definition of success? Yun na yun. Okay. Definition ng success para sa akin pag tinatanggap ako ng Diyos sa kabilang buhay. Yun, straight out. Wala naman tatalo rin eh. Yun talaga ultimate na definition ng success, brother. Yung mga success na binibigay nila definition dyan, wala yan, temporal lang lahat yan. Pera, money, power, fame, puro ganyan lang yan eh. Money, power, fame, money, power, fame, money, power, fame, money, power, fame. Puro ganyan lang yan eh. Pero kahit gaano karami money, power, fame mo, pagka sa kabilang buhay, di ka tinatanggap ng Diyos sa langit, durog ka, failure ka pa rin. Wala kang makahanap na mas ultimate pa dyan sa sa buong parang sa internet nga yata ng Pilipinas bukod sa mga religious leaders. Ako lang yung kaisa-isang vlogger na nagsasabi na ganyan ang definition ng success eh. Kasi yung mga iba, yung putang ina successan nila, wala, lahat sila nagsisipagpanggap na sobrang daming pera. Pero pag chinek mo naman talaga sila, putang ina sobrang dami mo talagang pera? Talaga ba? Mas marami pa pera mo kaysa sa Egyptian Empire? Talaga ba? Mas marami pa pera mo kaysa sa Roman Empire? Talaga ba? Mas marami pa pera mo kaya sa Persian Empire? Talaga ba? O baka isa ka rin sa mga kapurot lang na mga tinatawag na oligarchy. Hindi nga oligarchy. Hindi, wala ka pa nga sa level ng oligarchy. At konting million lang yung pera mo. Wala pa namang billion yung pera mo. Pero kung makapagyabang ka na successful ka, tangina, akala mo nabili mo na yung skyway to heaven. Diretso, wala akong, tangina, kahit sino pa humarap sa akin na mayaman tao, wala akong pakialam dyan, diretso. Wala, hindi yan ang definition sa akin ng success. Ang definition sa akin ng success dito sa buhay na to successful ka kapag mabuting tao ka. Diretso. Wala akong pakialam kahit gaano pa karami pera mo, kung masama ugali mo, tangina, sapakin ko lang mukha mo, hayop ka. Ganun lang kasimple yun. Wala akong pakialam kahit gaano pa karami pera mo, gaano ka kayaman, gaano ka makapangyarihan. Oo, sige, re-respeto kita kung may posisyon ka sa gobyerno. Sige. Oo, understood na yun. Pero hindi sapat yan para makaakyat ka sa langit. Sige, artista ka, re-respeto kita. Bakit? Di mo naman ako binabastos eh. So, hindi rin kita babasusin pabalik. Ganun lang yun. Re-respeto kita bilang tao, may respeto ka sa akin, may respeto rin ako sa'yo, hindi kita babasusin. Pero hindi sapat yan para magkaroon ka ng highway papunta sa langit. Manapa, yung itsura ng tatlo na yan, yung mga, lalo na yung mga yayabang-yabang sa social media, money, power, fame, yan yung yayabang-yabang sa social media, puta, yan ang itsura ng expressway papuntang impyerno. Hindi lang halata. Kasi masyadong mabulaklak yung itsura eh. Diba? Masyadong matingkad yung itsura. Hindi lang halata, pero yan ang itsura ng highway to hell. Kahapon nga hirap na lang magsalita pero kahapon may kausap akong importanteng tao. Sobrang importanteng tao nung kausap ko kahapon. Tapos siya na rin nagkikwento sa akin tungkol dun sa mga nasa ibabaw na alam ko na rin naman, wala namang bago. Tapos siya rin, burnout na rin sa konsepto ng paggawa ng pera. Burnout na rin siya, ang dami-dami niyang pera. Tapos burnout na siya sa konsepto ng paggawa ng pera. Wala pa kasing siyang anak. Wala pa siyang anak, wala pa siyang asawa, may kasintahan siya. Tapos sobrang dami niyang pera. Tapos alam mo yun, hindi na siya masyadong nagsasasama dun sa mga parang party-party, toba-tobako, inom-inom sa mga pangmayayamang club, labas ng bansa para mag-travel. Alam mo, nakikita mo yung pagod na siya sa konsepto ng luxury. Overrated yung konsepto ng luxury. Diretso, overrated ang konsepto ng luxury. Sobrang overrated ng konsepto ng luxury na kapag nasobrahan ka na sa luxurious na mga bagay, marirealize mo, wala rin namang pinagkaiba yan sa mga ordinaryong bagay. Yung relos na Rolex, compared sa relos na Casio na nabili mo lang sa Baclaran, peke pa, it still tells time. Yung jeep versus yung private car, madadala ka rin sa kung saan mo man kailangan pumunta. Yung squatters area na bahay versus yung mansion na bahay,
Parehas lang naman makakatulog ka ng payapa kung wala kang kaaway at parehas lang din na hindi ka makakatulog ng payapa kung marami kang kaaway. Parehas lang. Yung konsepto ng luxury, it's just overrated. Para lang yan sa mga taong sobrang daming pera. Yung konsepto ng luxury, para lang sa mga taong sobrang daming pera. Ako, wala pa rin tatalo dun sa living within your means. Bigay ko sa inyo isa sa mga sikreto. Ito isa sa mga sikreto sa buhay. Ang sarap-sarap nito. Natutunan ko kasi, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay. Atin natin na lang to. Atin natin na lang to. Akin lang muna attention niya. Sikreto lang to. Atin natin lang to. Okay, maingay ha. Kaya maingay ha. Putang ina nyo, pag nag-ingay ka, halpakin ko ang mukha nyo. Atin lang to. Ang sikreto sa buhay. Ito, sobrang solid na to. Yung sobrang hirap lang ng pamumuhay mo, pero walang nakakaalam kung magkano laman ng bank account mo. Oh, wala kang expectation na kailangan i-meet. Wala kang expectation na kailangan i-meet. Wala, naka-ordinaryong damit ka lang, ganun. Kung ano lang masuot mo, minsan botas pa. Tapos nagta-tricycle ka lang, minsan bulok na motor yung gamit mo, ganun. Tapos wala silang malay, tangina, may sports car ka pala sa kung saan man, ganun. Oh, yun ang perfect, tangina, sobrang perfect mo. Sobrang perfect na lifestyle mo. Sobrang perfect na lifestyle na wala kang kailangan i-please na kahit na sino. At ang alam ng lahat ng mga tao, wala kang pera, mahirap ka lang. Walang expectation. Walang sakit ng ulo, walang problema. Oh, kaya sabi ko sa inyo, hindi kayo maniniwala. Wala na lang magsasalita, wala magsasalita. Pero meron dito sa atin, dito sa loob ng grupo, Project 1M, meron ditong mga tao na hindi biro ang dami ng pera. Pero hindi biro din ang level ng humility to the point na namamata na yung iba sa kanila. Meron akong isang kaibigan, makikilala niyo yan eventually. Meron akong isang kaibigan dito na may-ari siya ng 20 resort. Tapos mahigit 30 animal bike clinics. Tapos may-ari din siya ng isang malaking e-commerce company at saka call center. Tapos may isang pagkakataon na matapobre siya sa isang business event kasi nakapangbahay lang siya. Tapos ayaw siyang digitan ng mga tao, pati yung mga host nung event. Na matapobre siya. Tapos nung nalaman nung mga host nung event kung sino tong tao na to, tangina ko, mahog sila para lang gumawa ng paraan para makapagpalakas. Wala na, too late. Wala na. Niyabangan niyo yung tao, matapobre kayo. Nung dumating ngayon sa akin dito, kinuwento yung buong istorya. Grabe, tawa ko. Tanginan niyo. Inendorso lang sa akin, inirekomenda lang sa akin. Pinakilala sa akin. Kamayan, gano'n. Kamustahan. Tapos, alam mo na, matapobre ako dun sa event ni gano'n. Talaga? Kano binayad mo ron? Wala, libre lang naman yung event na yun kasi parang meet and greet lang sa mga kapwa negosyante din. Ah, okay. Ano nangyari? Di syempre mga kwento-kwentuhan kasama yung mga ibang negosyante, tapos na yung event. Pero magkakakwentuhan pa rin kami. Ang ginawa, pinatay yung aircon. Ganun, pinatay yung aircon. O tapos, ano nangyari? Di bumaba na yung mga organizer. Tapos, bago sila bumaba, yung iba inaya para kumain sa labas. Tapos, nung tinanong ko, saan kayo kakain? Wala, dyan lang. Sabing ganun. Wala, dyan lang. Sabi ko, syempre, naramdaman ko, hindi naman ako welcome. Ganun. Syempre, sinama ko na lang yung mga kaibigan ko nagsama sa akin doon. Tara, kain na lang tayo dito sa ganito. Tapos, nagkita-kita sila ron sa isang lugar. Tapos, yung kinakain ng mga event organizer, sandwich, ang kinakalokohan na itong putang inan to, umorder ng steak, mamahalin. Umorder ng steak, mamahalin. Tapos alam mo yun, nabaliktad yung mundo. May konti biglang, siya na yung namamata pobre. Tapos wala silang kamalay-malay. Tangina tong tao na to, may-ari ng 20 resort. Bro. Thank you pala. Kasi thank you bro. Kasi dati sa precise na vision ko dati, ang success is ganun lang. Ang success sa akin is tama yung sinabi mo.
at hindi na lagi kong nakakalimutan yung point of view mo na dapat sa kabilang buhay. Boss, naniniwala ka ba sa ganito, boss, na ang humility is hindi sa nagdi-deliver kundi sa nagre-receive. Kasi iba-iba ang delivery ng isang tao eh. Hindi, parehas lang. Nasa delivery at saka nasa receiving din. Parehas yan. Parehas yan. Tignan mo, pansinin mo. So, nakikita nyo sa internet kung sino yung mga mayayabang na tao, diba? Yung mga business guru ko, no? Blah, blah, shit. Diba? Nakikita nyo kung sino-sino yung mga mayayabang na tao sa internet, eh. Tignan mo, paglipas ng panahon, nakikita mo, bumabagsak din. Samantalang sila yung giving. Hindi sila yung receiving. No. Wala eh. Alam mo, ultimately, masasabi ko lang dyan, katulad ng sabi ni Solomon, ang wakas ng kapalaluan ay kahihiyan. Ang dulo ng kayabangan, pagkapahiya. Ang dulo ng kayabangan, pagkapahiya. Nabasa ko to. Na-distract ako rito. Searchy, ikaw yata yung tinutukoy mo eh. Haha. Hindi ako yun. Hindi. Wala po akong kahit na ano. Mahirap lang ako. Mahirap lang ako. Ako yung isang ordinaryong taong bayan. May isang pagkakataon nga na matapobre ako eh. Dito sa Resorts World, kung nakita nyo na yun, may isang pagkakataon na matapobre ako dyan. Na upo lang ako dun sa isa sa mga fine dining restaurants. Meron silang ano rin eh, parang alfresco. Ganun. Tapos yung suot ko, wala, ordinary lang. Tapos naka-apron ako. Tapos, upo ako dun sa fine dining, dun sa labas, alfresco. Tapos, pagtingin ko ron sa loob, kasi yung loob kasi glass eh. Pamayaman yung restaurant eh. Hirap na lang magpangalan, pero nakita nyo naman yun. Ano nangyari? Itong restaurant na to, wala, ordinary lang suot ko. Labas ngayon yung parang, hindi ko alam, supervisor siguro nila. Naka-civilian eh, naka-dress, ang ganda. Bumababa ng hagdan, tapos makikita mo siya mula ron sa glass na window. So bumababa siya ng hagdan. Tapos lumingon sa akin, nginitian ko rin pabalik. Sabi ko, chicks? Sabi ko sa isip ko. Wala akong jowa eh. Tapos, may konti, lumabas yung waitress. Paglabas ng waitress, pinapa-order kami. Kasi pilitan. Tapos kung hindi daw kami o-order, para lang daw dun sa restaurant lang daw na yun yung upuan na yun. Sabi ko, order naman po kami. Inaantay lang po. Kasi may parating pa ako ng isa pang tropa nun eh. Wala namang tao sa paligid. Walang tao eh. As in, completely empty yung lugar. Wala talagang tao sa paligid. Walang customer. Hindi tao. Walang customer. Walang customer sa paligid. Tapos, pinaalis ako, nalumbay ako. Kasi ang inaantay ko nun, sobrang importanteng tao. Isa sa mga pinakakilalang chef sa buong Pilipinas eh. Oo. Nalungkot ako. Nakita niyo yun kung sa mga nakasubaybay sa akin. Isa sa actually, I will say, siya ang pinakakilalang chef sa buong Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang number 1 sa buong Pilipinas. Celebrity chef ito. Number 1 siya sa buong Pilipinas. Sa lahat ng pinakasikat na celebrity chef sa buong Pilipinas, matanda na ito. Kilala nyo naman siguro kung sino yun. Pinakamatandang, kilalang sikat na chef sa buong Pilipinas. Kasi ang dami niyang TV shows eh. So siya yung inaantay ko. Tapos ang kasama ko pa nun, yung aking kaibigan na galing ng Japan, alam mo yun, empleyado lang naman siya. Pero nasa kalahating milyon yung sweldo niya kada buwan. Tapos alam mo yun, pinaalis kami, ang sama ng loob ko. Ayan nakita nila, sabi ni Kuya Sen, oo, kita ko yun. Ayan, Patrick din, napanood ko yan. Ayan yung pinaalis ka, brother, sabi ni Rodney. Napanood nila yun. Tapos ito, hindi ko nakwento kung ano nangyari pagkatapos nun. Hindi ko maalala kung nakwento ko ba sa internet o hindi. Pumunta kami sa Wolfgang. Tapos pagpunta namin sa Wolfgang, doon tinanggap kami. Open arms pa, nakakatuwa. Alam mo yung sobrang welcome na welcome. Tapos, pagpasok namin ngayon sa Wolfgang, syempre umorder kami. Diba? Tapos, nung umorder kami, ang bill namin nasa mga parang 15 mil yata. Ito pa nakakatawa.
Nakita nung isa, sabi ni David Matthew, no, siya nagsabi kung sino yung kausap ko. Sabi niya, Chef Boy Logro. Siya po, logro talaga ako. Wala naman yan. TV shows. Namata pobre ako. Namata pobre. Pinaalis ako. Ang sama ng loob ko. Tapos, ito ngayon na nangyari. Then nilabas ko ngayon sa internet. Tapos siyempre, inunawa ko na lang kasi sabi ko sa isip ko, baka ako mahal lang ako yung binabayaran nila na renta. Kaya siyempre, maintindihan mo naman sa mga hindi pa o-order temporarily, ay alis muna. Naintindihan ko na yun, understood na yun. Kasi siyempre, nag-negosyo din naman ako eh. Nga lang, siyempre may konting kurot, diba, na parang either o-order ka ngayon o umalis ka na lang, ganun ang dating eh. Parang ganun ang dating eh. Wala namang alam mo yung wala silang customer sa buong paligid eh. Yung buong alfresco, empty, kami lang talaga yung nandun. Daming upuan, pinaalis kami. Tapos, ito na ngayon, ito nga yung susunod na pangyayari. Atin natin na lang to. Secret lang to, secret. Ito ngayon ang nangyayari. Pagkatapos nung pangyayari na yon, nag-viral ngayon yung video. 2 video yun eh. Isang video na, hindi, isa lang yata yun. Oo, yun yata dun sa restaurant na yun. Tapos parang hindi ko maalala kung nailabas ko pa as video yung Wolfgang nung kumain kami sa Wolfgang eh. Hindi ko maalala kung nailabas ko na video yun eh. Ito kamo sumunod na nangyari. Alam nyo ba, atin na lang to wala maglalabas ito sa mga nandito sa internet, mamunan chapin to. Atin na lang to. Yung consultant nung restaurant na yun, ang ina personal kong kakilala. Personal ko palang kakilala. From a very long time ago, nagkita kami minsang panahon sa Davao. At siya, director ng sales and marketing ng isa sa mga pinakamalalaking hotel sa Davao. At tropa kami. Sabi ko, yung mga staff mo, minatapobre ako. Yung mga crew mo, pinalis ako. Hindi, Chess, ang bahala sa'yo, babawi kami, magkita tayo. Sabi ko, sige, okay, saan tayo magkikita? BGC. Okay, sige, BGC. Merong isang bagong steakhouse dun sa BGC. Sobrang bago na tong steakhouse na to, parang ilang months pa lang nag-ooperate. Tapos, sobrang mahal ng mga binibenta nilang steaks. Tapos, order sila. Sila na umorder. Sabi ko, kayo na po umorder. Okay lang po. Sabi ko gano'n. Kayo na umorder. Okay lang po. Order sila. Order ng isang tomahawk, 15,000. Tapos order ng isa pang steak. Tapos isa pang steak. Tapos pagdating ng bill, ang bill nasa 23,000. Sabi ko, ako may pakiramdam ako, papadelete sa akin video na to. Hindi nyo mapapadelete sa akin yung video. Ako nagbayad ng bill. Ako nagbayad ng bill. Yung isang kainan na yon, 23,000, ako nagbayad. Pagkatapos ngayon nun, beso-beso, kasi babae yun. May edad na. Beso-beso, uwi na, hiwalay na, kalas-kalas na. Maya-mayang konti, yung tropa ko na siya yung consultant ng restaurant na nag-message sa akin, pinapadelete yung video. Sabi ko na hindi ako nagkamali eh. Buti na lang ako nagbayad. Ng bill. Buti na lang. Hindi yan dahil bumabawi. Gusto lang talaga nila ipadelete yung video. Buti na lang ako nagbayad ng bill na yan. Okay lang, walang problema sa akin. Kahit nagasgas ako ng 23,000, okay lang, walang problema sa akin. Okay lang. Ang reply ko, nung pinapadelete na yung video, I'm home safe na po. Nakauwi na ako. Yun ang reply ko. Thanks, boss. Alam mo ang sikreto, yun nga yung sabi ko sa inyo, ang sikreto, dun ka lang, low-key ka lang. Babanloob ka lang. Huwag kang mayabang. Masama yung mayabang. Tsaka ang kasarapan kasi, di ba? More than masama yung mayabang, dun sa benefit, ano ba pakinabang? Ang pinakamalaking pakinabang, yung kapayapaan ng isip na wala kang sinusundan na kahit na anong uso, status symbol, o kahit na anong bagay na kailangan mong you have to keep up with the Joneses. Wala. Kahit ano suot mo, okay lang. Sa lahat ng suot mo, komportable ka. Sa lahat ng taong humarap ka, okay lang, walang problema. Tapos makakapag-akit panaog ka. Makakakausap ka ng mga ordinaryong tao, normal ka lang, hindi ka mataas na tao, pero makakakausap ka rin ng mga matataas na tao pagka panahon na para mag-change outfit.
Tapos saka mo na ngayon ilalabas yung mga kung ano man yung meron ka. Nandun talaga, yun talaga ang sikreto. Ang pinakamasarap na buhay, kung ako man yung makakapagsabi, pero para sa akin, ang pinaka-perfect na financial, I will say, financial type of lifestyle, yung lifestyle ng mga nasa ilalim. Masarap, sobra. Ang sarap ng buhay ng nasa ilalim. Na hindi ka naka-mansion, ganun, maliit lang ang bahay mo, kung saan lang, kung ano lang yung, kung ano lang yung sasakyan mo. Pero pag panahon na para uming grande, magkakagulatan na lang. Doon na lang magkagulatan. Pag panahon na para uming grande. Yun. Sa mga iba rito, alam nila yan. Sa mga iba rito, alam nila yan. Naiintindihan ng iba rito. Yung isa nga, tahimik lang dito, pero may ari ng sariling, may sariling drugstore, tapos may sarili pang, tahimik lang. Diba? Yun ang sikreto eh. Sige, next question, go. Okay. Wala na akong question. I just want to thank. At gusto ko rin yung mag-apology. Hindi ako nakapunta noon sa tumuhin ni Isabela. Nasa community ako ng Isabela with Jake. Our President Jake Hasmi. Salamat po, bro. Salamat. Thank you very much. Okay, may tanong dito. Anong balita sa kabilang mong branch? Okay naman, bukas pa rin naman yung kabilang branch. Yun nga lang, medyo hindi pa dumarating sa amin ang merkado eh. Malakas yung mga nasa bandang bungad. Yung nasa may bandang likod, kung saan nandun yung sa akin, eh, hindi masyadong kalakasan. Pagka hindi pa rin masyadong malakas, come by next month siguro, February o March, baka isara ko na lang. Kasi, syempre, alam mo yun, babayad na renta, ganun, bayad na empleyado. Laging deficit ng mga isa, 2,000 kada araw. Deficit ako ng isa hanggang 2,000 kada araw. Kulang yung kita. So yun, next question. Last question na siguro? O baka last two siguro? Okay, go Ursula, go. Yung tanong ko lang ko din. Anong pinagkaiba ng yaman sa pag-unlad? Hindi naman ang ibig sabihin ng yaman unlad eh. Mas malawak na salita yung unlad. Kasi ang yaman kasi, sa mas madalas na pagkakataon, very specific yan. Maaring ang yaman mo, yung mga anak mo, ang yaman mo, yung pera mo, ang yaman mo, yung bahay mo, yung kotse mo, o pamilya mo, o mga kaibigan mo. Very specific yung konsepto ng yaman eh. Pero when you say unlad, ang unlad kasi very broad. Halos lahat ng anggulo covered ng salitang unlad. Pagka mga ganong terminologies, check nyo na lang sa Google. Mga ganon, check nyo na lang sa Google. Kuha mo lang, brother. Okay po, boss. Okay. Follow up. Mafi, go. Bossing, paano kapag may ugali kasi ako na kapag hindi ko kasundo ng ugali, I don't talk to them anymore. Kaya lang, parang hindi siya applicable para sa lahat ng tao, lalo na sa mga taong nasa ibabaw. How would you, in a way, makondisyon yung sarili mo na hindi ka mga plastic? You just have to do what you have to do. Diba? Kasi kahit pa sabihin mong katulad ko, halimbawa, retired na, diba? And my definition of retirement is hindi mo na ako mapapagawa ng mga bagay na hindi ko gusto, maliban na lang, kailangan kong gawin yung mga bagay na hindi ko gusto, na halos hindi naman na masyadong marami yung gano'n. Pero, generally, ang masasabi ko lang, you just have to do what you have to do. Kailangan mong kalyuhan yung utak mo. Kasi sa buhay in general, meron ka talagang bagay na kailangan gawin dahil kailangan mong gawin yun at hindi dahil gusto mo. Kailangan mo talagang kalyuhan yung utak mo hanggang dumating sa punto na resultado ka sa lahat ng bagay na kailangan mong gawin kahit hindi mo gustong gawin yun. Tapos pagka yung resulta mo nagkakapatong-patong na, halos hindi mo na rin iindahin yun eh. Tapos pwede mo nang i-diversify na ibang tao na lang ang makipag-usap on your behalf. I-delegate pala, hindi diversify. I-delegate. Pwede mo nang i-delegate na ibang tao na lang ang makipag-usap on your behalf. Pag resultado ka na. Pero magagawa mo lang yun pag nakain mo na muna yung shit. Diba? Tapos kabisado mo na kung ano lasa yung shit na yan. Tapos kabisado mo na kung paano lahat ng texture niyang kaputang inahan na yan. Hanggang kumalyo na utak mo dahil kabisado mo na. At natitiis mo na. At halos hindi ka na tinatablan. Na parang invincible na ang dating mo doon sa anggulo ng buhay mo na yon. Tapos pag nagkapatong-patong ang resulta, pwede mo na ngayon i-delegate. Kami yun? Nawala. Happy? Happy.
Okay. Sige. Nariel, go. Sir, tanong ko lang po kung kumikita na po ba kayo sa page niyo? Saan? Sa Facebook page po. Merong monetization na yung Project 1M recently lang. Pero hindi naman kasi ako ang gumawa ng page ng Project 1M eh. Just for everyone's information, hindi ako gumawa nun. Yung unang 3 page, yung The Chichester, yung The Chichester Official, at saka yung Project 1M na una, Project 1M by The Chichester, yun ako lahat ang gumawa ng mga pages na yun. Pero itong Project 1M Ground Zero, hindi ako gumawa nitong page na to eh. Pinakisuyo ko to sa isa sa mga kaibigan ko nung mawalan ako ng personal na account. Kasi yung personal na account ko nadali. Eh yun yung admin nung 3 pages na yun. So ngayon, yung pinakisuyuan ko, sa kanya ngayon pumupunta yung pera. Okay lang naman sa akin kasi hindi naman talaga ako interesado sa pera ng social media. Baga parang incentive niya na rin. Kasi ano yan, editor ko, taga Cebu. Napakabait na tao. Sa kanya lang napupunta yung pera as a form of parang incentive sa kanya. Kung magkano man ang kitain yung Project 1M Ground Zero, kanya na lang lahat ng pera, ganun. Tapos diretso na sa account niya yun, di na dumadaan sa akin. Bank account niya yung nakalagay doon, hindi akin. So wala talaga akong kinikita doon. Yun. Okay, sir. Maraming salamat. Jose Joaquin. Kisan. Dududin mo yan. Hindi pa. Yan. Okay. Tulog pa ako. Yun, session na po. Lapit ka konti, brother. Medyo, Business kasi ano, lang po. medyo mahina. Yan. Business ko kasi ano, motor shop. 3 branch din. Content creator. And then, Facebook. Doon ako sa Facebook nag-ano rin. Nagkaroon ng marketing, ano po. Motor shop ako. Ngayon, tanong kayo, sir, saan ba kayo yung ano nyo, yung kita nyo, saan ba kayo kumikita nakafocus sa business o sa content creator? May sarili ako hanap buhay, brother. Itong content creation, trip-trip lang to. Trip-trip lang to. Ano isip mo, dito ako kumikita sa social media. Oo, maras. Puta, kakasabi ko nga lang na yung Project 1M, hindi naman sa akin napupunta ang pera. Oo. Trip-trip lang to social media. Ako, retirado na ako. Okay na ako sa buhay. Solve na ako. Oo nga. Pero marami kayong na ano. Tulad ko rin, matagal na ako sa business, pero bilang ako, Ang kita talaga ng social media, gusto mo diretso, ang kita ng social media kapag ipopromote mo yung hanap buhay mo o may ipopromote kang hanap buhay ng iba, babayaran ka. Sa sarili mong hanap buhay, yung profit mo sa hanap buhay mo, yun ngayon yung kikitain mo. Pero yung social media in general, halos wala nang pera sa social media, maliban na lang kaliwat ka ng viral ka o YouTube ka. Nasa YouTube ang pera, kung talagang vlogger ka talaga. Nasa YouTube ang pera, pero Facebook, okay nang ina. Tangina, kinikita, tinan mo yung Project 1M Ground Zero, may viral yung mga contents, pero ang kita lang dyan, siguro nasa, wala, 10,000 lang isang buwan, gano'n. 10,000 lang. Malaki na 12 kada buwan. Maliit lang talaga. Halos walang pera na sa sa Meta, sa social media, Facebook, halos wala nang pera diyan. Kung gusto niyo ng pera sa social media, hindi sa pagko-content ang pera. Ang pera nasa pagnenegosyo o magpo-promote ka ng negosyo ng iba. Wala nang pera sa social media. Kaya kung mapapansin niyo, yung mga dating mga malalaking content creators tumigil na nakaka-content. Tigil sila nakaka-content kasi wala na monetization eh. Yung iba sa kanila, umaasa lang naman sa monetization eh. Yun. Next question, go. Ilan na tayo? Bo, 60 na tayo, brother. Suabe. Sige, go. Tuloy. Ah. Sige. Wala akong plano kumuha ng sarili. Ano na? Wala akong plano kumuha ng sarili mo libro. Yun nga yung ikinukulit sa akin ng maraming tao eh. Marami ring nag-message sa akin, nag-PPM sa akin na pinagagawa nga ako ng libro. In the past, ang katuwiran ko dyan, hindi naman ako gagawa ng libro. Lahat ng bagay naman nasa internet na. Tapos merong isang nag-reply sa akin noon. Kasi dati kasi sagot lang sa akin yan. Yun ang laging regular na sagot ko sa mga tao eh. Pagka tinatanong ako, ba't di ka gumawa ng libro? Ang sagot ko, lahat naman naka-video na eh. Wala naman babasa ng libro eh. Yun ang laging sagot ko ron. Pero ngayon, nitong mga nakaraan, may sumagot sa akin. Parang 1 taon na nakakaraan.
Ang sagot sa akin, hindi ko po kasi mahanap yung ibang mga topics ninyo na alam kong meron na kayong ganung topic in the past. So kung mapapagsama-sama nyo sa isang libro, mas madali ngayong hanapin lahat ng mga pinagsasabi nyo sa social media. Sabi ko, oo nga, no? So palpalakor na. Oh, hindi ko meron na akong actually may iniisip nga ako na meron na akong draft pero hindi pa siya buo. Konti pa lang, as in siguro I would say wala pa sa 2% nung actual na libro. Draft pa lang yun tungkol sa isang specific na topic. Pero marami akong nasa isip Gusto ko talagang gumawa na ngayon. Nasa isip ko na rin na gumawa ng libro. Kung meron nga lang magi-sponsor na publishing company, kung gagawa man ako ng libro, pamimigay ko na lang yun, libre lang Hindi naman na kailangan kumita, lahat na ng bagay kailangan pagkakitaan. Diba? Kung meron lang publishing company, kausapin ko to si Mix Jose. Tingnan natin kung makakagawa ako ng transaction sa kanya. Kasi yung pamilya nila may publishing company. Si Mix Jose, yung nakikita ninyo sa social media. May publishing company sila. Siya nga yung naglimbag ng libro ni Josh Mojica. Siya yung naglimbag ng libro. Pati yung 8 pinakabobong paraan para yumaman. Ang author si Raymond De Los Reyes, RDR. Siya rin yung nag-publish nun Meron silang publishing company. Tignan ko kung paano magiging transaction ko sa kanila. Kung ano yung kailangan nila sa akin. O kung meron kasi may gastos din kasi na involved dyan Siyempre, ima-market din yung blah blah. Diba? Pero yung marketing naman, parang halos wala naman ng problema kasi kilala na ako ng halos lahat ng mga tao. Tawa ng utak ko, alam na nila Yeah. Pag nakita nilang may libro itong tao na to, parang halos imposible na. Alam mo yung parang unusual naman na wala ni isang pirasong tao yung magka-interest sa libro, diba? Ayun. Pero anyways, yun ang tignan ko kung paano. Wala pa akong oras sa ngayon kasi tinatapos ko tong Project 1M. Ayoko naman dugasin basta na lang i-declare basta na lang nag 1 million na lang. Gusto kong daanan talaga yung totoong proseso talaga ng paggawa sa 1 million. Kasi boring kapag ka madugas pag naka-only life ka. Boring yun hindi masaya Kaya hindi ko nga dinadagdagan yung pera dito Yung alam mo yun, pwede namang magdagdag ng pera galing sarili kong bulsa. Pero ayoko, hindi masaya, boring. Boring kapag naka-only life. Pag madayanan, hindi na masaya. So yun, dinadaanan namin yung actual na proseso. Katulad yun, pagkalugi ng kabilang branch na hindi pa naman considered na lugi kasi pumapalag pa rin every now and then. Pero hindi siya nakaka-break even. Hindi kumikita ng maayos yung kabilang branch. Ito malakas. Itong DOMSA, malakas ito. Sobrang lakas itong DOMSA. Ito talaga yung nakakabayad sa halos 10 tao ng Project 1M. 10 mahigit ang empleyado ng Project 1M. 10 mahigit, hindi ma-eksakto kasi every now and then may nagre-resign Yung mga constant, nakikita nyo sa internet, sila yung mga regular na mga empleyado ng Project 1M. Pero all else, puro mga papasok, tapos after 1 month, 2 months, magre-resign din. Kasi hindi kaya puyatan. Anyways, hindi pala ito kwentuhan, nakalimutan ko, question and answer nga pala to. Sige, napasarap. Sige, go. Last question siguro. 60 na tayo. Lupit daming participants in fairness Dito sa Facebook, 132 Yung nasa Zoom ko, mga nasa Facebook, meron na akong Zoom ngayon. Dito na ako sa Zoom naglalagi. Dito na ako sa Zoom nagko-question and answer. Kasi hindi matanggap ng social media yung bunganga ako Lagi na lang Lagi na lang ako nadadali. Lagi na lang violation. Lagi na lang report. Lagi na lang wala yung page. So wala, nag-ano na ako Dito na ako sa Zoom na. Abang kayo. Maglalabas ako ng mga patawag sa inyo, sa mga lugar ninyo para makasali rin kayo sa Zoom meeting namin. Anyways, Nariel, go. Last. Sir, baka may bibigay kong suggestion. Kasi naisip ko, gumawa ng isang content na pwedeng related sa Project 1. Ano kayo maganda? Brother, gawin mo na lang. Kung ano nasa isip mo, gawin mo na lang. Kasi, alam mo, kahit anong maganda yung nasa isip mo, pag unang video i-upload mo, walang manonood niyan. Diretso. Unang video mo, walang manonood niyan. Kahit ano pang ganda nung pagkaka-edit mo, kahit anong lupit mo pa, walang manonood ng unang video mo. Maliban na lang, dudugasin mo. Merong paraan para pumutok sa social media. Dugas.
Magyabang-yabang ka, katulad ng ginawa ni Franklin Moñaño, tinan mo, sabog siya sa social media. Ito na naman yan ang problema. Dahil pandaraya yan, pandurugas yan, maaamoy ng mga tao yan paglipas ng panahon. And then eventually, ikaw din ang mapuputokan yan. So hindi ko talaga sinasuggest na shortcutin yung buong proseso. Ako, suggestion ko, kung ako makakapag-suggest sa inyo, daanan nyo yung buong proseso. Daanan nyo buong proseso. Huwag nyo shortcutin. Lalo na sa mga nakikinig sa akin sa social media, daanan nyo yung buong proseso, huwag nyo shortcutin. Huwag kayong sinungaling, huwag kayong hindi nagsasabi ng totoo. Oo, sige, may mga bagay na kailangan itago, bla bla, kasi business practice, understood na yun. Pero diba, you be as true as possible. Maging totoo ka, maging tapat ka, lalo na sa mga bagay na ilalabas mo sa social media. Kasi wala namang kakastuyo sa'yo sa social media na manghihingi sa'yo ng sobrang absurd na requirement para sa mga content. Ikaw lang mismo yung makakaisip ng mga bagay na naisip mo na ilalabas mo sa social media. Pag inilabas mo ngayon sa social media, kasinungalingan, susulitin ka ng mga tao dyan. Susulitin ka ng mga tao pagka naglabas ka ng kasinungalingan sa social media. So hindi ko talaga sinasuggest na yung dudugasin nyo yung proseso na katulad ng ginagawa ng iba, nagyayaman-yamanan. Tangina, ay nako, nakakapagod yan. Hindi mo kayang isustain yung pagyayaman-yamanan mo, puro ganyan na lang, puro ganyan, puro yaman-yamanan na lang. Russell, go. May suggestion ako. Russell, go. Okay, boss. Kung pareho po ang opportunity, bakit may umaangat at may naiiwan? Mindset pa o pain tolerance? Hindi parehas ang opportunity. Hindi parehas ang opportunity. Tignan mo, tulad doon. Ang mga mayayaman may opportunity makapag-aral sa mga pang-mayayamang eskwelahan. Ang mga mahihirap, walang ganung opportunity. Public school lang sila. Kung ano man na ino-offer sa public school, yun lang talaga yun. Walang option para mamili. Pag nasa squatters area ka, mahirap lang talaga. Tapos below minimum ang sinusweldo mo. Walang option para mamili. Maliban na lang, sobrang talino mo, i-scholar ka. Sa paghahanap ng trabaho, laging lamang ang may backer. Sa showbiz, laging lamang yung magulang mo sikat na. Tamo. So, there's no such thing as equal opportunity. Pero mapapalaki mo yung opportunity mo, depende sa kung gaano ka katalino, depende sa kung gaano ka kasipag, at depende sa pag-iipon mo. 3 pillars pa rin ng Project One. Tatalinuhan mo, tatabaan mo utak mo, tatrabahuhin mo, pag-iipunan mo. Yun ang sikreto. Mapapalaki mo mga opportunities. Pwede nga ikaw na gumawa ng sarili mo opportunities. Hindi naman yung ginawa ko rin sa Project One, diba? Mga siraulong tao, pinagkukuha ko. Yung iba dito, may bagaan siya pa eh. Oo, tinan mo, sira ng ulo lang yun. Ako pa nga nabiktima ng isa eh. Pero at the end of the day, it turned out for the better. Ngayon, maayos yung mga empleyado. Nakakaalis ako ngayon ng lugar. Nakita niyo yun, di ba? Ang patawag ko noon, mga siraulong mga tao na kung maaari may kaso. Diba? Tapos ngayon, tatrabaho ng maayos. Tapos naging mga katiwa-tiwalang tao, naging maayos, matitinong mga tao. Tapos naiiwan ko na ngayon sa kanila ang Project One. And kahit maglibot ako ngayon sa buong Pilipinas, walang nagiging problema. Kung hindi nga lang external yung problema, kung hindi galing sa labas ng Project One yung problema, puta, mga 6 na buwan yan, lilibot ako sa buong Pilipinas. Kaso nagka-problema eh. Yun lang talaga eh. Nagka-problema. Kailangan ko bumalik. Tapos nagpa-survey naman ako sa inyo eh. Diba? Nagpa-survey ako sa mga tao. Tinanong ko kung ano ba, babalik na ba ako o tutuloy ko pa. Ang masagot ng majority, balik ka na lang muna. Pwede ka namang umalis anytime. Oo nga naman. Balik muna. Tapos alis na lang anytime. Yun. Follow up. Baka meron para sa'yo. May moment po ba sa leadership journey mo na kinailangan mong hayaan ng isang tao na bumagsak para matuto? Lagi naman. Lagi. Laging kailangan mo talagang hayaan bumagsak yung tao. Lalo na kapag binigay mo yung standard, hindi sinunod ang standard, pakita mo consequence. Pakita mo consequence. Basta as long as ang lang naman dyan, ang batas lang yan tungkol sa pagpapabaya mo na bumagsak ka isang tao, hindi sapat para bumagsak yung buong grupo. Yung siya lang babagsak, matututo siya, okay lang yun. Pero siya babagsak, kasama buong grupo, hindi okay yun. Tanggalin mo na lang yung tao pagka ganun. Yun ang basic principle nun. Kasi lahat naman ng tao, every now and then bumabagsak eh, diba? Lahat ng tao, every now and then nagkakamali. Walang taong lahat na lang ng panahon ng buhay mo, matalino ka. Walang taong lahat ng panahon ng buhay mo, hindi ka bobo, hindi ka tanga, kahit kapraso, kahit minsan. Walang ganun. May mga taong talagang kailangan mo lang talagang pabayaan para matuto sila. Kaparehas ng konsepto ng pagpapalaki ng bata yan. Hayaan mo lang, tinuturuan mo, paano maglakad, hayaan mo madapa. Para alam niya next time, masakit, mag-iingat na rin siya sa paglalakad ng maayos.
Follow up, meron pa? Bilang leader, hanggang saan acceptable na gamitin ang pressure para mag-perform ang isang team? Hanggang dun sa malapit na sa breaking point. Doon, hanggang sa malapit na sa breaking point. Kasi ganito yan eh. So, lahat ng tao, dapat alam mo tolerance level ng tao mo eh. So, lahat ng tao may kanya-kanyang tolerance level eh, diba? Pagka nandito sa ilalim, tatamad yan. Wala masyadong pressure. Pag nandito sa may bandang ibabaw at sumobra ka, magre-resign naman yan. So, dapat somewhere dito lang banda. So, ito yung kabuuan, ito yung kabuuan. Somewhere dito lang banda. Medyo mataas lang ng konti kaysa sa kalahati. Pero paminsan-minsan mo lang naman kailangan mag-exert ng pressure. Eh. Paminsan-minsan. Hindi lahat ng panahon ini-exert ng pressure. Paminsan-minsan. Minsan-minsan. Follow up, meron pa? Sa experience mo, boss, alin mas masakit sa tao? Mawala ng pera o mawala ng sense of control? At paano mo ginagamit yun sa pagbuo ng leaders? Parehas masakit yung mawala ng pera at saka mawala ng sense of control. Sense of control o mawalan ng control? Kasi sense of control, pag nawala sa'yo yan, naku putang ina. Diba? Parang motor skills yung nawala sa'yo, hindi ka na nakakakilos. Hindi pa naman nangyari sa tanang buhay ko, nawalan ako ng sense of control. Hindi pa nangyari yun sa tanang buhay ko. Merong mga pangyayari na out of balance. Pero sense of control, laging nandyan. Ano, tulad nung nakaraan, diba nakita nyo, disgrasya ako? Ang totoong disgrasya talaga nun, hindi naman yung semplang, hindi ako sumemplang. Bumagsak ako. Paano nangyari? Nakasagasa ako ng bato, tapos na out of balance ako. Pero hindi mabilis ang takbo ko nun. Nakasagasa lang talaga ako ng ganyang kalaking bato. Tapos syempre, yung gulong mo, di ba? Kakalang na ganyan. Hindi mo na ngayon mabalance eh. Na out of balance ako nun. Pero hindi ako sumemplang nun. Pero yung sense of control, nandun. Sense of control. Pero yung control ko ang nawala. Sense of control nandun. Yung control nawala kasi na out of balance. Yung control paminsan-minsan, every now and then nawawala talaga yan. Babalik mo lang. Ganun lang kasimple. Hindi ganun kakomplikado. Control paminsan-minsan nawawala yan. Babalik mo lang talaga. Kailangan lang talaga alam mo kung paano mag-handle. Ganun yun. Kung paano mag-handle, napakahabang usapan yan. Isang buong araw ng pagka-training yan. Paano mag-handle. Minsan nga, hindi pa makuha ng isang buong araw eh. Last two, boss. Last two question. Okay. Ano po yung ang mas delikado sa negosyo? Taong kulang sa skill o taong may ego pero ayaw mag-adjust? Yung ego. Yung kulang sa skill, madali yan eh. Dalawa kasi yan eh. Yung, ang tawag nila dyan, skill issue or will issue. Skill issue or will issue. Yung skill issue, madali yan, retrain lang yan. Yung will issue, minsan nadadaan sa retrain, minsan kailangan mo nang i-let go. Skill issue or will issue. Pamayan? Last na, boss. Sige. Opo. Naniniwala ka po ba na mas mabilis umangat ang tao kapag takot silang maiwan kaysa kapag inspired lang? Ulit-ulit. Naniniwala ka ba na mas mabilis umangat ang tao kapag takot silang maiwan kaysa kapag inspired lang? Parehas. Parehas gumagana yan. Kailangan lang talaga alamin mo paano lumaro. May mga taong natatakot sa pagkaiwan. May mga tao naman natatakot na hindi sila mag-grow. May mga tao, mas gusto nila yung nai-inspire sila. Mas gusto nila yung positive approach. May mga tao, kailangan talaga yung negative approach sa kanila. Kailangan lang talaga alamin mo kung itong tao na to nagre-respond sa optimism o nagre-respond sa negativity. Doon mo kailangan alamin. Okay. Thank you, boss. Okay. Oh, biglang dumami. Oh, ngayon naghahabol kayo. Kanina hindi ka nagtatanong. Honor CRT NX1. Ba't ganun? Yan, mas gusto mo ang gawin mo sa may parang website. Tapos, ipapost mo yung mga PDF para libre. Then yung website mo, andun yung ibang mga contents mo. Pwede naman yun. Go lang. Proceed lang. Okay na? Mabot mo, pwede yung tulungan doon. Web developer ako eh. Ulit, brother. Ano yan? Web developer ako, pwede yung tulungan yung mga ng website. Ganda. Sige, pag-usapan natin, brother. Pero tsaka na lang, ayoko munang humingi ng pabor sa kahit na sino, lalo na bago ka sa grupo. Mahirap yung masyadong mainit lang sa umpisa, tapos pagdating sa dulo, magkakaproblema na. Tsaka na, pagka tumagal ka na, mga 1 taong ka rito sa grupo, okay lang siguro. Yung Facebook ba ang follower mo na ako? Sige, brother. Salamat. Okay, sige. Next tayo, dyan na pare, go.
Last 2 na to siguro. Baka hindi tayo matapos. Jan Apari Cagayan, go. Wala. Jan Rick Pangasinan, go. Kajay, Ay. paano mo kukunin ang tiwala ng target customer para tangkilikin ang iyong produkto? Simulan mo muna sa produkto. Kasi kahit anong kuha mo sa tiwala ng tao, target customer mo, pagka bulok yung produkto mo, wala pa rin kwenta yung tiwala na yan. Simulan mo muna sa produkto. Tapos pagkatapos nun, pakikisama. Tapos tsaka papasok ang mga promo, tsaka papasok ang marketing, tsaka papasok ang kung ano-anong iba-iba pang mga paraan. Pero simulan mo muna sa produkto. Kasi dapat, supposed to be, yung produkto mo ang nagsasalita on your behalf. Tingnan mo, pansinin ninyo. Kilala nyo ba may-ari ng Coca-Cola? Sino may-ari ng McDo? Tamo, yung mga produkto na nila ang nagsasalita on their behalf. Pag sobrang panalo talaga ng produkto mo, yun na ngayon yung magsasalita. Hindi mo na halos kailangan magsalita pa. Ang sikreto nasa produkto. Doon mo muna simulan sa produkto. Pag maayos yung produkto, sa mas madalas na pagkakataon ng customer mo mapapabalik-balik na. Tignan mo, pansinin mo. Sige, oo, magagaling yung mga salesman. Oo, napapatawa ng mga salesman yung mga customer. Oo, napapabili, napipiga ang bill, bla bla, etc. Pero kung hindi dahil sa masarap na sinigang, tangin, hindi babalik ang customer dito. Bakit babalik? Dahil sikat na vlogger? Putang ina. Hindi sapat yung sikat na vlogger para mapabalik mo ang customer. Ano ka? Hindi sapat ang sikat na vlogger para mapabalik mo ang customer. Nandun mo, dito lang eh. Ayan, yung mga customer dito sa gilid-gilid ko. Yung mga customer dito sa akin. Ayan, kita nyo. Di ba? Hindi sapat na hindi sapat na sikat na vlogger lang para mapabalik ang customer. Importante, produkto mo dapat panalo. Willing product talaga. Ako, dalawa winning product ko dito eh. Isang sinigang na baka at saka isang sisling na baka. Parehas masarap yung dalawa eh. Mahirap naman pag ako nagsabi, tanong ko sa inyo, papatanong ko sa inyo. Natikman nyo yung sinigang? Ano man sabi nyo? Solid. Sarap talaga. Favorite yun eh. Favorite to, tinan mo. Yo, sila na nagsasabi. Brother, hello. Sila na nagsasabi. So ngayon, hindi ko na kailangan buhatin pa yung sarili kong bangko. Bala na kayo, gusto nyo, punta na lang kayo rito, tikman nyo. Diba? Ganun lang naman yun eh. Pero una muna, produkto mo muna dapat panalo. Susunod, sales skills mo dapat panalo rin at the same time. Diba? Na hindi ka parang bentang-benta o alam mo yung harabas na harabas ka. Hindi ganun. Pero at the same time, dapat ang ibebenta mo lang talaga sa mga customer mo, yung mga bagay na lapat sa kanila. So dapat alamin mo needs and wants ng customers mo. Yung mga lapat sa kanila, yun ay ibebenta mo. Kasi okay, ayos, nabenta mo, congratulations. Diba? Damit yung binibenta mo. Nabenta mo, oversized na damit. Congratulations, nabili. Pero babalik pa ba yan? Ang pangit nung nabenta mo sa kanya, oversize. Diba? Ayun, ganun yung konsepto. Kuha man, follow up. Dami naman yan. Take out to. Bang, daming take out to. May tanong pa ako kaya. Okay. Paano mo ma-maintain ang customer sa paraan na magiging loyal sila? Ang loyalty nakadepende sa una, nandun tayo ulit sa produkto, balik ulit tayo doon. Pangalawa, approach. Etong mga tao ko rito, magigiliw ito eh. Ang primary target nila, dapat mapatawad nila yung mga customer eh. So dahil natutuwa yung mga customer, plus masarap yung produkto, plus cozy yung lugar, itsura ng lugar. Nakikita niyo yung itsura nitong lugar na to eh, diba? Plus. Lahat ng mga kaliit-liitang experience, yun ang dapat importante, experience, yung overall experience. Lahat ng kaliit-liitang experience, dapat walang magaspang, dapat lahat smooth. Gumaspang nila lang unang ko bigla. yung buong transaction dapat smooth lang. Walang gaspang. Kuha mo yan? Okay. Julius Garcia, Nueva Ecija. Last na to. Sige, go. Jan Rick, go. Paano mo sabihin sa mga leaders mo na hindi tulog na pinipert sila sa mga task na dapat nilang gawin? Hindi dapat magkaganon. Hindi dapat nandun sa angulo na kailangan mo pang umabot sa pamimilit. Hindi dapat umabot sa ganun. Kapag halimbawa, leader mo, binabayaran mo dahil empleyado mo yan at kailangan mo pang pilitin, brother, mas maigi pa, tanggalin mo na lang yan.
Pag ayaw sumunod, ganun lang naman yun eh. Bakit? Putang ina, dun nga lang sa konseptong hindi sila natatakot at tanggalin mo sila, okay lang sa kanila. Di tanggalin mo na lang diretso. Sa akin diretso, nasa boundary na ng disrespect yan. Walang lugar sa working environment para yung empleyado mo uutusan mo ng bagay na parte naman ng trabaho niya tapos ayaw niyang gawin. Walang lugar sa working environment yan. Kaya mo nga inuutusan yung tao eh dahil may kailangan kang matapos niyang gawin eh. Tapos utusan mo, ayaw gawin. Ba't mo pa ngayon binabayaran yung tao kung ang gagawin niya lang pala ay mga bagay na gusto niya? Ulul, tanginang yan. Dapat ikaw ang bayaran niya. Papagawa mo sa kanya, ang gagawin niya lang, gusto lang niya, pero yung obligasyon niyang gawin, nakasama sa trabaho niya, ipapagawa mo sa kanya, ayaw niyang gawin, putang inang yan, ikaw pa magbabayad, sinong gago magbabayad sa ganyang klase ng empleyado? Sa ganun ang approach ko dyan, diretsahan lang, Brad, palit tayo ng kalagayan. Palit tayo. Ikaw lumagay sa lagay ko. Ikaw magbayad sa akin, employer kita. Tapos ang sagot ko sa'yo, ayoko. Babayaran mo ako. No, yun. Yeah. Ganun lang kasimple. Ano ang mararamdaman mo kung ang sagot ko sa'yo, ayoko? O, diba? Palitan tayo ng kalagayan. Ikaw magbayad sa akin, tapos ang sagot ko sa'yo, ayoko. Hindi, binabayaran mo ako para gawin ko nga yung gusto mo na parte ng trabaho ko. Anong kaulo na sasabihin mo sa akin, ayaw mo? Hindi, alis ka na lang dito. Hanap ako ng gagawa ng trabaho. Simple. Pero syempre, di mo pwede sabing alis ka na lang dito. Kailangan ayusin mo yung pananalita mo dyan. Kasi syempre, bawal yan under labor code. Dapat alam mo rin at the same time ang labor code. Bawal yun. Bawal mong i-provoke na mag-resign. Bawal mong sabihing mag-resign. Bawal manghingi ka ng, ng resignation letter. Maliban na lang, siya na yung nagsabing magre-resign siya. Ayan, pwede na. Resignation letter, nasan? Ayun, pwede. Pero yung sabihin mo mag-resign ka na lang, bawal yan under labor code. So alamin mo rin at the same time yung mga batas. Hindi pwedeng gumagawa ka na illegal. Ganon yun. Kuha mo? Opo, kuya. Salamat po ito. Okay, okay. May mga bagong mukha. Pagsilbihan ko nga muna itong mga bagong mukha na to. Kahit medyo mapatagal ng konti. Okay. Ano mo? Okay, sige. Daryl, Bulacan, go. Daryl, Bulacan, go. Ayo, magandang gabi, Brother Chai. Yellow. Tatanong lang ako, regarding kasi sa halimbawa, paano mo mapapasunod or paano mo mapapaayon yung mga tao mo? Ako kasi, hindi naman sa high school graduate, pero nabigyan ng opportunity na maging manager sa isang kumpanya. Then syempre, basically, kung titignan sa credentials tsaka sa pinag-aralan, wala akong estado ng mga nakapag-aral ng college. Then yung mga magiging tao ko is, nakapagtapos sila ng college. Paano ko sila mapapasunod, or kung halimbawang ikaw yung nasa posisyon ko, paano mo sila mapapasunod sa mga gusto mong gawin, ipagawa sa kanila, hindi magiging issue na high school graduate ka lang, ako nakapagtapos, utusan mo ako. Hindi naman magiging issue yun, wag mo lang di-disclose yung kahinaan mo. Okay. Ganon yun. Bakit kailangan mo pa kasing i-disclose sa kanila na high school graduate ka at sila college? Ano nangyari? Ba't nagkaganyan? Hindi dapat mangyari. Diba? At the end of the day, ikaw ang na-promote kung employment yan, o at the end of the day, ikaw ang may-ari ng negosyo kung negosyo mo yan. Diba? Ikaw yung nasa posisyon eh. Gamitin mo ngayon yung posisyon mo para sumunod sa'yo tao. Kumbira naman. Batsi na kayo? Hindi kasi. Yung chat ko sa'yo. O sige, pag-usapan na lang natin. Okay. Kita-kits, ingat kayo, dahan-dahan sa biyaya. So yun, yung sobrang basic lang na konsepto na yun, na ikaw yung nasa posisyon. Hindi ka mamatahin ng tao pag hindi mo inilabas yung ganyang kahinaan mo. Yung posisyon mo lang sapat na para sundin ka eh. Hindi na kailangan ng background mo pa. Yung posisyon mo, gamitin mo. Bawa, mo, tulad sa akin. Alam mo, minsan it's just a matter of putting yourself in someone else's shoes eh. Diba? Bawa, ako boss, tapos empleyado kita, tapos ayaw mo sumunod sa akin.
Eh di, ang sagot ko lang sa'yo nun, halimbawa, empleyado rin ako. Kasi supervisor, empleyado rin niya kahit boss yan eh. Diba? O, halimbawa, ako supervisor. Tapos ikaw ahente ko. Palitan tayo ng kalagayan, Brad. Ikaw ang supervisor, ako ahente mo. O ikaw supervisor, ako rank and file mo. Tapos, ang sagot ko sa'yo, ayaw kong gawin yung pinapagawa mo sa akin. Eh, yung boss mo sa ibabaw, tinitignan ng performance mo. O ngayon, ano ngayon ang option? Ang option ngayon, either ako, gagawin ko yung gusto mo, o sasabihin sa akin ng boss mo na nasa ibabaw na tanggalin niya ako. Yun lang. Ikaw ang supervisor, ako rank and file. Siyempre, uutusan ka ngayon ng boss mo para tanggalin yung empleyadong ayaw sumunod. So, ngayon, palit lang kayo ngayon ng kalagayan. Ano gagawin mo kung ikaw yung supervisor? Ano gagawin mo sa akin? Diba? Ganun lang yun eh. Minsan, ilalagay mo lang sa posisyon yung sarili mo, brother. Kasi pagka, alam mo, minsan, may mga tao, lack of perspective eh. Hindi nila alam kung ano kapangyarihan ng nasa ibabaw nila. Minsan nga nakakatawa na lang yun eh. The fact nga na nasa ibabaw yung tao na yan, dapat maintindihan mo na kagad na in-authority yung tao na yan. Minsan may mga tao talagang bobo lang talaga eh. Tanginang yan. Pumasok ka na rank and file, gusto mo laki ng sweldo mo. Pagka mababa sweldo mo, lalayasan mo boss mo. Samantalang tinanggap mo naman yung sweldo na yun in the first place at nagkasundo kayo ng ganun. Tapos wala rin namang magbabayad ng mahal sa bulok na serbisyo mo. Tapos may boss ka sa ibabaw, ayaw mong sumunod. Paano ka ngayon mananatili sa isang trabaho kung ganyan? Tumambay ka na lang sa bahay nyo. Pagka ganyan ka. Diba, basic principles lang yan eh. Sobrang basic principles lang yan. Ikaw naman halimbawa na ikaw yung nasa posisyon, hindi mo ginagamit yung kapangyarihan mo na ikaw yung nasa posisyon. Minsan papaalala mo lang eh, brother, ako kasi yung supervisor. Hindi naman yan dahil sa mataas yung posisyon ko. Pero mataas yung posisyon ko kaysa sa'yo. Paalala ko lang, ayaw mo sundin yung gusto kong gawin mo. Wala ka ngayon choice kundi sundin yun. Otherwise, sasabihin ko sa boss ko na ayaw mong sumunod. Tapos tatanungin ko kung ano gagawin. Pag sinabi ng boss ko na tanggalin ka, wala akong magagawa, brad. Sabi ng boss ko yun eh. Bakit? Kasi ano mangyayari? Pag hindi ka sumusunod, ako maapektuhan. Pag ako naapektuhan, ang boss ko ngayon magagalit sa akin. So mamimili lang ako sa dalawa. Either tatanggalin kita o tatanggalin ako ng boss ko. Ganon. Kuha mo? Tama. Oo, ganun lang. Halimbawa, ikaw naman may-ari ng negosyo. Brother, palit lang tayo ng kalagayan. Ikaw may-ari ng negosyo, ako empleyado mo. Ayaw kong sumunod sa gusto mo. O ngayon, ano ngayon na nangyari? Ang negosyo mo, gumagaspang ang pasok ng pera. Dahil merong isa, hindi ginagawa yung trabaho niya. Ano ngayon na mangyayari? Yung ibang mga empleyado mo, maiinis na sa'yo dahil ako, nire-retain mo pa rin kahit na yung ibang empleyado mo ang gumagawa ng trabaho ko. Tapos ngayon, kailangan mo pa akong bayaran para sa bulok na serbisyo ko. Ganun lang. Lagay mo lang sarili mo sa perspective ng empleyado. Magkakaintindihan na kayo. Di mo na kailangan manigaw. O mo? Yes, brother. Follow up. Follow-up question. Yeah. Ano ang mas mabuting ipatupad na, kasi di ba may mga iba't ibang klase sa pagpapatupad as head or superior, like gaya ng nasabi ko kanina, as promoting branch manager. Ano ba yung dapat na maging mo sa tao na kailangan ba stricto ka, meron kang bigat, meron kang kamay na bakal na kapag ito hindi mo nagawa, so kailangan kitang i-report. Hindi, ang kailangan brother, bantayan mo lang talaga. Monitoring lang talaga, ganun kasimple. Ang kailangan lang talaga, maglalatag ka ng mga eksaktong batas. Tapos yung eksaktong batas, siguraduhin mo lang na nasusunod. Hindi naman na kailangan kayo kamay na bakal pa sa ganyan. Diba? Putang ina, diretso yung kamay na bakal na yan. Kapag ka worst case scenario na lang yan, na malaki na sunog. Pero kung alam mo yun, sumusunod naman ng mga tao, tapos wala namang problema, para ano kakamay na bakal mo? Puta brad, diretsahan lang sa panahon ngayon. Diba? So kailangan mo rin balance na hindi ka masyadong mahigpit, pero hindi ka rin masyadong maluwag at the same time. Ha? Siyempre, yun nga, iba kasi yung merong, kaya nga naman nasasabi mo dati sa mga past videos mo na siyempre ako sa part ko na wala ako nung bagay na kailangan ko ngayong panahon, na dapat meron ako nung bagay na yun na hindi ko pa siya kailangan noon. Yun nga yung kaya sinasabing diploma. Ano tanong mo dun? Ngayon, siyempre parang sa akin parang naging lang is
paano mo ako mabibigyan ng, yun, gaya nga na sinabi mo kanina na kung ano yung iniutos sa akin as ako nga yung promoting manager or superior ng mga nagiging tao ko. Parang kumukuha lang ako ng mga basic ideas. Although, yung sa pagpapaano naman ng tao, sa pakikisama, kung ano yung kailangan nilang i-voice out regarding sa trabaho, wala namang magiging problema doon. Pero yun nga, parang siyempre sa akin, sa site ko, or yung sa ano ko na, siyempre, sila nakapag-college, pero yung ganun, may... Brother, mas paulit-ulit ka maaga dun, di naman sa issue akin. yan eh. Hindi ko alam ba't ginagawa mong issue yan. Inferiority complex na lang yung ginagawa mo sa sarili mo eh. Ulitin ko, hindi mo kailangan i-disclose na high school graduate ka lang, brother. Huwag pa ulit-ulit, hindi mo kailangan i-disclose high school graduate ka. Ulitin ko, hindi mo kailangan i-disclose high school graduate ka. Ulitin ko, hindi mo kailangan i-disclose high school graduate ka. Uulitin ko ulit, hindi mo kailangan i-disclose high school graduate ka. Hindi ko alam kung ano ba yung problema sa pagiging high school graduate. Ano ba issue mo sa pagiging high school graduate? Wala naman, kasi sa akin. O, tinan mo, wala naman palang issue eh. Ang naging ano lang, siyempre, kumbaga sa ano, parang ang nangyayari, ang mangyayari is nabaliktad yung sitwasyon na although siyempre, alam mo ay yung kapanahon ngayon na nakapag-aaral ako, utusan. Brother, paulit-ulit. Ako yung merong Hindi issue yung high school graduate na yan. The fact na ikaw yung inilagay sa posisyon, ang authority mo nanggagaling sa kumpanya, na ikaw yung inilagay nila dyan, hindi yung high school graduate ka. okay. Hindi naman yung Okay. kolehiyo ang naglagay sa'yo sa posisyon eh. Ang naglagay sa'yo sa posisyon, yung boss mo. Ganun kasimple. Eh wala eh, ako nilagay dito eh. Wala kayong choice ngayon. Either susunod kayo sa akin o susumbong ko kayo sa boss ko. Tatanong ko kayo sa boss ko, paano ba approach sa inyo? Pag hindi kayo sumunod at sinabi ng boss ko tanggalin kayo, wala akong ngayon magagawa. Hindi ko call yan. Hindi ako may sabi niya, na may sabi niya ang boss ko. Ganun. Sobrang simple. Ang pagkuhanan mo kasi ng authority, hindi yung college graduate, brother. Wala ka nga nun eh. Ang pagkuhanan mo ng authority, kung sino man yung nag-promote sa'yo. Yun ang pagkukuhanan mo ng authority, na ipinromote ka ng kumpanya mismo. Kung merong pumapalag doon, welcome naman silang pumunta sa HR para doon na lang sila mag-dispute. Eh di HR ngayon na makipagtalo sa kanila, hindi mo na problema makipagtalo sa mga subordinates mo, brother. Hindi mo problemang makipagtalo sa mga subordinates mo. Problema nila yan, dalhin nila sa HR yung issue nila. Hindi mo na problema yan, brother. May issue sila tungkol sa high school graduate ka, sila college graduate, doon sila pumunta sa HR. Magdala pa sila ng abogado kung trip nila yun. Hindi rin naman sila uubra dun eh. Ganun kasimple. Okay. At least kahit pa paano may ano na ako. Oo, diretso lang. Sabihin mo lang diretso. Kung may issue kayo, dahil ako ay high school graduate o kayo college graduate, diretso na lang po kayo sa HR. Dahil hindi naman po ako ang nag-promote sa sarili ko para mapunta ako rin sa posisyon na to. Merong nag-promote sa akin. Kung gusto nyo questionin, punta kayo sa HR. Tapos, Okay. Salamat, brother Ty. okay. Follow up, wala na? Wala na, okay na. Bali, ayun. Support lang ako sa mga paghikain mo sa Pilipinas saka sa mga ginagawa mo sa araw-araw. Suwabe. Okay. Last na siguro to. Diyan na pare. Go. Ang dami nang nakarami na kayo ng last. Hello, Idol. Yeah. Magandang gabi po sa inyo. Go. Ang tanong ko lang po yung tungkol dun sa ikapo, tungkol dun sa Bible. Okay. May utos po ba ang Panginoon na dapat magbigay ng tithes na 10%? Meron dati. Panahon ng Israelita, 12 tribo ng Israel yan eh. Yung tribo ni Levi, yun ang inutusan na magbigay, na kumuha ng ikapo. Ngayon, 7:5,12 ng Ebreo, at sa katotohanan, ang mga sa angka ni Levi ay inutusan na kumuha ng 10 bahagi sa kanilang mga kapatid. Sa makatuwid bagay sa mga anak ni Israel. So inutusan pala sila. Sino inutusan? Yung angka ni Levi, hindi mga Pilipino. Ang katunayan, ang sabi dun sa 3 Gs ng Balakyas, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibababa sa inyo isang pagpapala na walang sukat kalagyan. 3 Gs ng Malakay, 3:10 Malakay. Bring ye all the tithes into the storehouse, so there may be food in my house, said the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven and pour unto you blessings, that there shall not be enough room to receive it.
Nakasulat yan sa Malakyas na isang parte ng lumang tipan. Ang tanong, kanino ba iniutos yang ikapu na yan? Ang sabi dun sa Malakyas 4:4, hindi lang kasi inuusog, hindi lang binabasa ng mga pastor eh. Ang sabi, alalahanin nyo rin naman ng mga kautusan ni Moises na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Para sa buong Israel. Malakyas 4:4. Para kanino? Para sa buong Israel. Kasali ba Pilipino? Hindi naman parte ng Israel ang Pilipinas. Basic. Ano ba utos para sa mga Pilipino? 9:7 na ikalawang Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit sapagkat iniibig ng Panginoon ang nagbibigay ng masaya. Ang utos, pagbibigay, masaya ayon sa puso. Pasya ng puso. Hindi pa siya ng pastor na 10%. Hindi pa siya ng pastor 10%. Hindi ganun. Kaya nga tignan mo, hanap ka ng talata sa Biblia na si Kristo iniutos sa mga Kristiyano yung magbigay ng ikapo. Wala ka makikita. Wala. Tagal ko ng hamon yan sa mga pastor eh. Hanggang ngayon, wala pa rin kumakanaan yung hamon ko na yan eh. Hanap kayo ng isang talata na si Kristo inutos yung pagtatayt sa mga Kristiyano. Siyempre gagawin nila, hahanap nyo sila ng talata, tapos yung talata, malabo. Walang nakasulat na tithes, walang nakasulat na ikapo. Hindi ka naparito si Kristo para sirain ang kautusan. Nandito ika siya para tuparin ang kautusan. Yung ginagamit ng mga pastor dyan eh. Wala naman nakasulat na tithes dun eh. Diba? Kung iniutos yan sa panahon ng Kristiyano, sa dinami-dami ng utos sa panahon ng Kristiyano, yung tithes pa nakalimutan. Anak ng patola talaga itong mga tao na to. Anyways, follow up brother. Yung pangalawa ko pong question, Idol, ano po ba yung nababanggit na sinasabi ni Cristo kay Pedro na itatatag ko ang aking iglesia? Ano pong iglesia tinutukoy ito, brother, Idol? Yun yung iglesia na itatatag ni Kristo. Kung ano man yan, maraming pangalan yan. Baka pangalan ng tinatanong mo. Maraming pangalan yan, iba-iba. Isang pangalan yan, yung nasa Roma 16:16, magbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Isa pa sa pangalan yan, unang Korinto 1:1, unang Korinto 1:2, si Pablo Apostol ni Kristo Jesus sa kalooban ng Diyos, si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Meron ding pangalan yan, yung mga taga-Judea, iglesia sa Judea, mga taga-Samaria, iglesia sa Samaria. Yung 7 iglesyang nangangalat, tinawag na iglesia sa Epeso, iglesia sa ganito, iglesia sa ganyan. Maraming pangalan yan, brother. Pero ultimately, dun yan sa mag-ama. Iglesia ng Kristo at saka iglesia ng tatay niya. Yun ang may-ari niya, silang dalawa eh. Follow up, go. Yun lang po, brother. Isa po kayong alamat sa kasalukuyan, Idol. Ako po yung Idol yung magbibigay sana ng frame sa inyo. Yung picture frame nyo ng ang maglalakbay. Pabalik ako dyan, brother. Hindi na lang tayo nagkatagpo eh kasi natsambahang nalampasan yung lugar nyo kasi nagka-problema rito sa Domsa. Pero kung di nagka-problema rito, malamang naisa-isa ko yung buong Northern Luzon. Ang dami kong na-skip tuloy na lugar. Mula ron sa Ilocos Norte, bumiyahe ako ng parang 15 oras eh. Minsan, dami pa rin stopover. Pero hindi dapat nangyari yung 15 oras na biyahe na yun mula Ilocos Norte papunta ng Isabela. Ang dami kong nalaktawan. Kaso wala naipit kasi sa schedule dahil nagka-problema eh. Pero kung di lang nagka-problema, naisa-isa ko lahat ng lugar sa Northern Luzon bago ako bumalik ng Domsa. Kasi yung plano ko dapat nun, buong Northern Luzon muna, pagdating ng Quezon Province, balik muna ako sa Domsa. Dahil ang lapit lang nito Quezon Province at saka Domsa, 6 na oras lang yan eh. Pero wala, nandun na tayo eh. Tapos na tayo ron. Pero anyways, wala naman ako nakikitang problema kasi iisa-isahin ko pa rin naman yung mga lugar sa Pilipinas para bumuo ng grupo. So, ipapatawag ko, tapos iso-zoom meeting na lang natin. So, sa mga nandito sa live, abangan ninyo yung Zoom meeting ko. Abangan ninyo, magpapatawag ako ng Zoom meeting kada location. Wala pang vlogger na gumagawa nito sa buong Pilipinas eh. Kasi lahat ng Zoom meeting nila, pinababayaran nila. In our case, wala namang bayad. Okay lang naman akong pabayad kasi hanap buhay nila yun eh. Pero ako, ang personal preference ko talaga, wag. Kasi gusto ko lang talaga matuto kapwa-tao ko. Ganun, yun lang gusto ko. Anyways, may mga follow-up questions pa? Maraming salamat po, Idol. Mabuhay ka. Patuloy mo lang po, Idol. God bless sa'yo, Idol. Okay, sige. Maraming salamat. Ayos naman na. Kompleto na tayo rito.
Ilan yung pick na natin, attendees natin dito sa Zoom? Mafi, nandiyan ka pa ba? Wala na si Mafi. Parang nakita ko umabot ng mahigit. Yung pinaka... Ilan? Opo, 62 brother, yung pinakamataas. 62? 62 brother, 62. Ngayon lang yan, 62. There will come a time, lalo na pagka nagpatawag na ako ng Zoom sa buong Pilipinas, puta. Nai-imagine ko na Bicol pa lang, sobrang haba ng Bicol. Nai-imagine ko Bicol, sobrang haba niyan. Ang laki masyado ng Bicol. Isipin mo, mula dulo ng Quezon, pababa, dire-diretso. Hanggang Matnog, Sorsogon, Bicol lahat yan eh. Ang laki ng Bicol, sobra. Tapos, may mga dense na lugar pa. Pangasinan, daming tao dyan sa Pangasinan. Nai-imagine ko na pag nagpatawag ako kada lugar, puta mapupuno tayo, buong Pilipinas yun. Papatawag, tapos Zoom meeting lahat. Aabot ng baka umabot ng 100,000 members itong Project 1M sa loob ng ilang taon. 2 siguro, 3. Aabot ng 100,000 yung members ng Project 1M. Tanginan, saya nun. Pero ang gulo din nun, laking sakit ng ulo nun. Magpatakbo ka ng isang malaking organisasyon na umaabot ng 100,000 ang miyembro, no? Puta, katakot-takot na problema at sakit ng ulo idudulot yan. Pero anyway, andyan naman kayo, tutulungan nyo na lang ako. Tulungan nyo lang ako, wala naman ako hinihinging kahit na sa inyo. Nakapasok kayo rito sa Zoom meeting nang wala kayong binayaran, piso. Tulungan nyo na lang ako pag may sakit ng ulo, kayo na bahalang manapak. Anyways, good evening everybody. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na araw. Hindi ko alam kung mailalive ko pa sa susunod na araw, pero mag-abang na lang kayo. Mag-abang na lang kayo sa mga nasa kada lugar ninyo. Abangan ninyo yung mga patawag ko kada lugar. Tapos makibali-balita na lang din kayo at the same time. Basta ilalagay namin yung link ng GC na papasukan ninyo dun sa kada video na gagawin ko. Gagawa ko ng kada video, kada lugar. Tapos lalagay namin yung link dun ng GC para makapasok kayo ron, tapos makalusot din kayo sa Zoom meeting. Sige, magkita-kita tayo ulit sa susunod na araw. Bye everybody, I love you all. Good night.